Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kaperlas at sa ating mga kababayan, sa ating mga OFW sa buong mundo. Ngayon po, meron po akong ipapakita sa inyo. Meron lang akong nakita na talagang, pag nakita mo kasi si Tatay Digong, yung simplicity niya ba, talagang mapahanga ka. At sa mga nakita kong mga videos niya, may na-observe ako na talagang nakakaiba itong taong to. Siya yung taong hindi materialistic. Ito siya yung taong pag sinasabi niya, talagang gagawin niya. Wala siyang binatawang mga salita na hindi niya ginawa. 'Di ba? Kahit nga ngayon, bakit andun siya sa dahig? Dahil, yun nga, sinabi din niya yun na protektahan niya yung mga matitinong pulis. Alam mo naman, yung mga kalaban din, talagang mapagsamantala, kaya nangyari yan ngayon. Pero tingnan ho natin, kasi sabi nila ang dami daw pera, ang kurakot daw ni Tatay Digong. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyo na ito yung na observe ko sa mga ilang videos. Napansin ko itong mga suot ni Tatay, no? Dito may interview siya ni Jessica Soho. Parang hindi pa siya presidente nito. I-try nyo, ito, tingnan nyo, yung polo shirt niya. Polo. Or parang so brown, may collar ditong blue, tsaka may puti na botones. Okay? Hindi pa siya 8 years, it was 9 years, 8 years ago. Okay? Pagkatapos, dito, ibang event din ito. Kasama niya yung asawa niya. Ito, may color na blue. May blue na dito sa tsaka may white na botones. Tapos next, ibang ito na yung debate nila ni Senator Miriam Defensor. Yung polo niya, brown, tsaka itong white na button dito, tsaka may blue na maliit dito sa neck niya. Tapos last dito is yung parang nagpapasalamat na sila to nung nanalo na yata siya dito. So tingnan niyo yung polo niya. Ngayon yung sabihin na kurakot si Tatay Digong. Kayo nga dyan, bago lang kayo sa Congress, ang gaganda na ng mga sasakyan nyo, Mercedes, ang mga relo nyo, mga Rolex, ang mga damit nyo ay milyon-milyon, ang mga bag nyo, milyon. Grabe. Pero tingnan nyo ho, naging prosecutor, mayor, gobernador, naging presidente ng Pilipinas. Wala kang nakikitang yabang dyan. Yan yung mga klaseng leader na hinahangaan at minamahal. Kasi itong mga taong to, sila yung pag nagsiservisyo sa publiko ay talagang totoo. Andyan talaga yung puso. Yung totoong serbisyo. Kaya yan lang, itong mga ganitong nakikita natin kay Tatay Digong is ito yung mga dahilan kung bakit minahal siya ng taong bayan, ng buong sambayanan. Dahil sa simplicity niya, pagmahal siya, isang tatay na napakabuti sa kanyang mga anak sa buong bansa. At talagang pinoprotektahan niya, mahal na mahal niya. Meron nga yan siyang pinupuntahan every year doon sa yung mga bata na may cancer. Hindi nga niya napuntahan this year dahil nga sa birthday niya. Normally, nag-visit yan siya pero hindi niya napuntahan dahil pinakulong niyo na siya. Ang daming nalungkot. Halos buong mundo. Mga Pilipinong nasaan man ay talagang nasaktan dahil sa ginawa niyo sa kanya. Kasi only Tatay Digong ang gumawa ng isang tunay na leader, isang tunay na presidente.
isang leader na may dangal, isang leader na may isang salita. Talagang ginagawa niya para sa kabutihan ng bayan. Ito yung hindi siya yung selfish, yung hindi niya inuuna yung sarili niya. Inuuna niya yung kapakanan ng karamihan ng lahat para sa atin, para sa mamamayan. Kaya sana po ibalik nyo na si Tatay Digong kasi mahal na mahal siya ng taong bayan. Mahal po namin kayo, Tay. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, pagmamahal at serbisyo. Magandang araw po sa ating lahat.